Palagi kong tinatanong ang sarili ko noon, kung bakit hanggang ngayon ay nandito pa rin ako. Kung bakit hanggang ngayon ay kumakapit pa rin ako. At kung bakit hanggang ngayon ay umaasa pa rin akong balang araw, mamahalin din niya ako katulad ng pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya noon. Pero ngayon, lahat ng mga katanungan iyon ay nasagot ko. Kumakapit ako dahil sa anak ko, nandito pa rin ako dahil sa anak ko, at umaasa ako dahil sa anak ko. Lahat ng sakripisyong ginagawa ko ay para sa anak ko. Ganon naman ang mga magulang. Kayang gawin ang lahat, o kayang ibigay ang lahat, kahit mapagod at maubos na sila. Maibigay lang ang makakapagpasaya sa kanilang mga anak. Kaya kahit nahihirapan na ako, makita ko lang na masaya ang anak ko. Gagawin ko para sa kanya iyon. Palagi ko naman itong sinasabi, at paulit-ulit kong ipinapaalala sa sarili ko. Mama, bakit ka po malungkot? Bumalik ako sa realidad nang marinig ko ang boses ni Owen. Nakatingala itong nakatingin sa akin, at malungkot ang ekspres iyong ipinapakita niya. Ngumiti ako pero hindi iyong ngiting abot hanggang tainga, bakit naman ako malulungkot? Naupo ako at pinantayan ang anak ko. Hinawakan ko ang kanyang magkabilang pisngi, at marahan ko iyong hinahaplos-haplos. Kasi po, magwo-work na si Papa. That's why you are sad, aniya at nilingon ng ama nitong nakatayo lang sa tabi. Nakasuot na ito ng uniforme niya. Isang 3-piece suit na bumagay sa kanya, at nagmukha siyang modelo ng mga formal attire. Lunes ngayon ay may trabaho na siya. Kaya heto kami ng anak niya sa kanyang harapan, dahil magpapalim na itong aalis na siya. Masaya ako nak, nandyan ka naman At saka, babalik din si Papa mo, kaya hindi dapat tayo malungkot. Tama po, hindi dapat tayo malungkot, because he's doing this for us. Di ba po Papa? Tanong nito sa ama, kaya unti-unti kong inangat ang tingin ko, at nagkasalubong ang mga mata naming dalawa. Wala akong nakikitang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung masaya ba siya o hindi. Yes son, kaya dapat alagaan mo ang mama mo. I'll be back as soon as my work is done, sagot nito nang ibaling na niya ang tingin sa anak. Ngumiti lang si Owen dito, at mabilis na nilapitan ang ama. Niyakap niya ito sa binti, dahil hindi pa naman abot ng bata ang baywang ni Oliver. Binuhat naman ito ng ama gamit ang kanyang iisang braso. Tumayo na ako sa pagkakaupo, nang naglakad sila papalapit sa pwesto ko. Alagaan mo ang bata, tumungo lang ako at kukunin na sana sa kanya si Owen, pero yamakap ito sa leeg ng ama. Owen. Tiningnan ko ito pero umiling-iling, at bigla akong napasample sa noo ko, dahil hindi ko maintindihan ang batang ta. Aalis na si Papa mo, halika na. Tayo na lang ang maglalaro, sabi ko at akmang kukunin, ngunit sumiksik ito sa leeg ni Oliver, at mas lalong humigpit ang pagkakayakap niya rito. You should kiss Papa first before I let him go. Bigla akong naestatwa sa kinatatayuan ko, dahil sa sinabi nito. Napatingin ako kay Oliver, na hanggang ngayon wala pa ring reaksyon sa kanyang mukha. Sabihan mo iyong bata, bulong ko rito. Alam kong narinig nito ang sinabi ko, pero hindi man lang ito natinag, kahit pinandilatan ko na ng mga mata. Young man, listen to your. No, I saw Aliana's parents. When her papa go to work, her mom kissed him first. Nagmamatigas talaga ang batang to, kaya wala akong nagawa kundi ang mabilis siyang kunin sa ama nito. Mahigpit ko itong niyakap, at hindi naman nagpumiglas dahil hawak niya sa damit si Oliver. Owen, paalisan mo na ang papa mo nak. Malilate na siya, sabi ko rito, ngunit hindi pa rin ito bumibitaw sa damit ng papa niya. But, Mama, if you love Papa, you should kiss him. Napailing ako dahil hindi ko kayang sabihin sa kanya. Alam kong imposible ang hinihiling nito. Kahit gaano ko kamahal ang anak ko ay minsan, hindi ko siya kayang pagbigyan, lalo pat tungkol ito sa kanyang ama. Mas lalo akong malilate Lucy. Kung hindi mo pagbibigyan ng bata. Just a kiss, nothing's wrong with that. Inilapit nito ang sarili sa amin ni Owen. Ang bilis ng tibok ng puso ko, ay hindi ko na maabol. Para akong isang teenagers kung makaramdam ng kiliti sa loob ng tiyan ko, at hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Marahan kong inilapit ang mukha ko sa pisngi ni Oliver, nang makita kong nakatingin sa amin ang anak ko. Hinalikan ko ito sa pisngi, idinampi ko lang naman ang labi ko roon,
at sa tingin ko'y sapat na iyon. Dahil nakita kong napangiti ang bata, at unti-unti na nitong binitawan ang damit ng ama. Thanks. I have to go. Take care of yourself, sabi nito bago kami iniwan at lumabas na ng bahay. Nakahinga ako ng maluwag, at masamang tiningnan ang anak kong malawak ang pagkakangiti. Abot hanggang tainga nito ang mga ngiti niya. Kaya hindi ko na nagawa pang pag-alitan ito, dahil sa kalokohang ginawa. Wala akong ginawa buong maghapon, kundi ang kausapin ang anak ko at makipaglaro. Gusto ko sanang maghanap ng o hindi kaya'y magtayo ng maliit na tindahan dito sa amin. Dahil wala akong nakikitang nagtitinda ng mga barbecue, o kahit na anong pwedeng pagkakitaan dito. Gusto kong makaipon, dahil kapag dumating ang araw na aalis na kami rito ng anak ko. May sapat akong pera para sa aming dalawa. Hindi ko kailangan na umasa kay Oliver, dahil hindi na rin naman magtatagal ang pananatili ko. Mama look. Nilingon ko ang anak ko na dali-daling bumababa sa hagdan, at may bitbit itong papel sa kanyang kamay. Nagpaalam kasi itong aakyat lang sa taas, dahil may kukunin siya sa kwarto niya. Ano yan? Tanong ko ngunit hindi niya ako sinagot, at inabot lang sa akin ang papel na hawak niya. I found this in the garbage in your room po. What is it mama? I can't read po kasi, Anya. Kinuha ko yung papel at napansin kong madumi na ang papel, at may punit na ang iba nitong parte, pero hindi naman nawawala ang mga nakasulat doon. Kitang-kita ko at nababasa ko ang lahat ng mga nakasulat, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit itinapon niya ito. Ano po yan mama? I was finding my Spider-Man po kasi and I thought I left in your room po, tapos I saw that paper. Mabilis kong tinupi ang papel sa gitna, at tumingin sa anak ko. Ngumiti ako para pakitang wala lang itong papel na nahanap niya. Wala nak. Lyrics lang to ng kanta. Tumawa ako at pasimpleng inilagay sa bulsa ko ang papel, bago ko ito pinantayin. Then, can I borrow it? I wanna read the song lyrics po, sabi niya pero umiling lang ako. Hindi mo mababasa kasi nakasulat sa Korean language. Gawan na lang kita nung pinapanood mong I have two hands, the left and the right. Kinanta ko pa at pumapalakpak sa harapan niya, para lang mapaniwalang wala lang talaga itong papel na kinuha niya sa basurahan. Hindi ko alam kung papaano nahanap ni Oliver ang annulment process, na pasimple kong hiningi noon kay Andoy. Pinaprint ko ito sa kanya, para mabasa ko ang process, dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mabuti na lang at may kaibigan akong tulad niya na tutulungan ako sa process na ta. Ang complicated nito, lalo pat wala akong sapat na rason, para hiwalayan si Oliver. Hindi niya ako sinasaktan sa pisikal. Hindi niya ako pinipilit makipagtalik, at higit sa lahat ay wala namang problema sa kasal namin. Ang tanging nakikita ko lang na problema, ay hindi niya ako magawang mahalin, kaya gusto ko nang makalaya sa kanya. Sapat na siguro yun para palayain ko ang sarili ko, at tuluyan na maging masaya. Sa kakaisip ko tungkol sa annulment process na napulot ni Owen sa basurahan, ay hindi ko na malayang alas 5 na pala ng gabi. Ngunit hindi pa dumarating si Oliver, kaya inabala ko na lang ang sarili sa pagluluto ng hapunan namin, habang nanunood si Owen sa labas. Papa, narinig kong sigaw ng anak ko sa labas. Hindi naman kasi kalakihan itong bahay. Kaya maririnig mo ang sigaw ni Owen sa living room nito. Inayos ko na muna ang mga pagkain sa hapag, bago ako naglakad papalabas. Naabutan ko ang dalawa na naglalaro na sa living room. Dumating ka na pala, sabi ko habang papalapit sa kanila. Nakuha ko ang atensyon ng mga ito. Kaya umangat ang tingin ni Oliver sa akin, at hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong kinabahan sa paraan ng pagkakatingin nito. Alam kong alam nitong akin ang papel na itinapon niya sa basurahan. At mas alam kong sasabihan na naman ako nito ng masasakit na salita, kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Hindi ako sigurado kung ano ang pumapasok sa isip niya, pero kinakabahan na ako. Dahil hindi ako sanay na hindi niya ako napagsasalitaan ng masasakit na salita, kapag may nalaman siyang ginawa ko na ayaw niya. Mama, Papa is tired po. He needs your powerful kisses to show he's tired away. Matalim na tingin ang ibinaling ko sa anak ko, ngunit nakangisi lang ito sa akin. Kumain na tayo. Tapos na akong magluto, at ikaw Owen tigil-tigilan mo na yang kalokohan mo.
Iniwan ko silang dalawa roon, at nauna nang bumalik sa kusina. Nagpatuloy ang ganang sitwasyon sa aming tatlo. Tila ba unti-unting nagbabago yung Oliver na pinakasalan ko. Kahit na hindi ko man maramdamang mahal niya ako, ramdam ko naman kung gaano nito kamahal ang anak naming dalawa, iyon naman ang mahalaga para sa akin. Kahit hindi na ako, kahit ang anak ko na lang, matagal na akong tumigil sa kakapanaginip ng gising, na sana balang araw ay mahalin niya rin ako. Ang gusto ko na lang makita at maramdaman, ay mayroon din siyang pagmamahal sa anak naming dalawa. Wala ka pong work today papa? Tanong ni Owen habang kumakain kaming tatlo. Sabado ngayon at walang trabaho si Oliver, tulad ng ipinangako nito sa bata ay papasyal kami. Ilang linggo na ba kaming nandito? Hindi ko na matandaan, dahil hindi naman ako madalas lumabas, at baka maligaw rin ako. Si Oliver lang palagi ang pumupunta sa bayan nitong isla, para mag-grocery. Madalas ay sa bakuran lang ako, upang diligan ang mga halaman at pananim ko, pero mas madalas ay sa loob lang ako ng bahay. Yes, where do you want to go young man? Tumigil sa pagkain si Owen, at tumingin ito sa taas. Tila ba nag-iisip ng malalim, dahil inilagay pa nito ang hintuturo sa kanyang sentido. Napapangiti na lang ako, habang pinagmamasdan ito, dahil sa kanyang ginagawa. Madalas ka nang ngumiti ngayon Lucy. Are you seeing someone that makes you smile? Nawala ang ngiti ko, at lumingon kay Oliver na seryosong nakatingin sa akin. Anong sabi? I don't know po papa. Do you know some places here na super ganda po? Hindi ko na ituloy ang sabihin ko dahil agad na nagsalita si Owen. Nakatingin na ito sa ama, nang ibaling ko ang tingin sa kanya. Ngunit si Oliver ay hindi pa rin tinatanggal ang seryoso nitong tingin sa direksyon ko. Naiilang ako ngunit iwinaksi ko na lang sa aking isipan ang mga sinabi nito. Kahit ituloy ko ang sasabihin ko kanina, ay mas paniniwalaan pa rin ito ang kung ano sa tingin niya ang alam niya. We'll go somewhere here. Ipapasyal ko kayo, kaya bilisan mo nang kumain at maligo ka na roon, sabi nito at tuluyan nang umiwas ng tingin sa akin. Nakahinga ako ng maluwag, dahil sa ginawa nito at nagpatuloy na kaming tatlo sa pagkain. Akala ko'y hindi na ako kasama, dahil hindi na ako nag-abala pang magbihis. Ngunit nang bumaba ako mula sa second floor kanina, dahil binihisan ko si Owen. Naabutan ko si Oliver na nakatingin sa akin, at nakakunot ang kanyang noo. What are you wearing Lucy? Tanong nito matapos suriin ang suot ko. Nakasuot lang kasi ako ng duster na palagi ko naman suot, kapag nasa bahay ako. At saka, mas komportable akong suotin ito, dahil maaliwalas sa pakiramdam. Pambahay. Bakit? Sagot at tanong ko rito. Tuluyan na akong nakababa at lumapit sa kanila. Yan ba ang susuotin mo habang nasa labas tayo? We're going out Lucy. Finding something decent for you to wear. Ayokong magmukha kang yaya ng anak ko, sabi nito. Sige, sagot ko dahil hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya. Pumanhik ulit ako sa aming kwarto, at mabilisan lang akong naligo. Kumuha lang ako ng simpleng jeans at t-shirt na kulay asol. Isinuot ko rin ang sandals ko. Ganito lang kasi ang mga dinala ko rito, bukod sa mga duster, at iyong isang dress na suot ko noon sa birthday ni Aliana. Wala kasi akong sapat na pera para bilhan pa ang sarili ko ng mga bagong damit. Mas gugustuhin kung may makain kami, kaysa sa pansarili kong kagustuhan. Sinuklay ko lang ang nakalugay kong buhok, at saka ako bumaba. Kinuha lang din ang shoulder bag na bigay rin ni Andoy sa akin noong birthday ko. Naabutan ko ang dalawa sa living room na naghihintay. Nakasuot ang anak ko ng polong itim, at shorts sa baba na pinarisan ng sapatos. Habang si Oliver naman ay simpleng colored t-shirt na kulay abo, hapit na hapit ito sa kanyang katawan, at sa baba naman ay jeans din ang suot at sapatos. Mama, excited akong nilapitan ng anak ko, at hinawakan ang aking kamay. I am so excited for this day. Tara na po. Tumawa lang ako at nagpahila na sa kanya. Napansin kong tumayo na rin si Owen sa kanyang kinauupuan, at saka sumunod sa amin. Isinarado muna namin ang pinto ng bahay, at ang gate nang makalabas kaming tatlo. Ilang sandali lang din ang hinintay namin, at may dumating na itim na kotse sa aming harapan. Pamilyar itong kotse dahil ito ang naghatid sa amin dito mula sa Pantalan noon.
Sumakay kami ng anak ko sa likod, habang si Oliver naman ay sa tabi ng driver's seat. Take us to the mall, Edward. Sure, boss. Agad nitong pinaandar ang kanyang kotse, at saka kami umalis doon. Tahimik lang kaming dalawa ng anak ko sa biyahe. Nakatingin ito sa labas ng bintana, at pinagmamasdan ng mga bundok at iilang kabahayaang nadadaanan namin. Habang ako'y nakatingin lang ako sa kanya, dahil baka bigla nitong buksan ang bintana at kung mapano pa ito. Papa, where are we going po? Umayos ito ng upo at tumingin sa harapan. Kaya medyo nakahinga ako ng maluwag, at tumingin na rin ako sa harapan, ngunit bigla akong umiwas ng tingin nang magtama ang mga mata namin ni Oliver, mula sa rearview mirror nitong kotse. We're going to the mall, son. Natuwa naman ang anak ko sa narinig niyang sagot mula kay Oliver. Behave ka roon, nak. Wala tayong pera, bulong ko rito. Yes, mama. Okay lang po na hindi ako makabili ng toys po. As long as you're with me and papa po, I'm so happy na. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang malalambot na buhok. Tinuruan ko kasi ito kung papaano makontento sa kung anong mayroon. Minsan, hindi maiwasan na manghingi ito ng kung ano-ano, ngunit kapag ipinaliwanag ko naman sa kanya na hindi ko kaya. Naintindihan na nito, at alam niyang hindi lahat ng bagay ay pwede niyang makuha. Hindi ko alam kung ilang minuto ang naging biyahe namin. Dahil buong biyahe ay nakatuon lang ang pansin ko sa anak ko, na maraming kinukwento. Kaya hindi ko namalayan na nasa mall na pala kami, kung hindi ko lang naramdaman ang pagtigil ng sinasakyan namin. Agad naman kaming lumabas, at pumasok sa loob. Maliit lang itong mall kumpara sa syudad, kung saan kami nanggaling, ngunit marami rin naman ang pumapasok at lumalabas. Karamihan sa nakikita ko, ay mukhang mga turista dahil sa kanilang suot. Mahigpit ang pagkakahawak ko kay Owen, habang nakasunod kami sa kanyang ama. Hindi na sumama sa amin ang driver, dahil may pupuntahan pa raw ito. Hindi ko nga alam kung anong ugnayan nila ni Oliver. Wala rin akong balak na itanong pa iyon sa kanya, dahil baka isipin na naman niyang pinapakialaman ko ang buhay niya. Mama, napatigil ako dahil biglang tumigil si Owen. Napansin kong napalingon sa direksyon namin si Oliver, at kumunat ang kanyang noo. I'm tired of walking. Buhat mo po ako. Ngumiti ako at yuyuko na sana. Upang buhatin ito ngunit may humawak sa braso ko. Kaya natigilan ako tumingin sa kanya. Ako na, sabi nito. Kaya tumabi ako upang lumayo sa kanya, dahil sobrang lapit namin sa isa't isa. Biglang tumalbog ang puso ko sa kaba. Nang buhati ni Oliver ang bata, ay muli kaming naglakad. Nakayakap sa leeg nito si Owen, at tumitingin-tingin sa paligid. Makikita rin ang saya sa mukha nito, dahil alam kong ito rin ang unang beses na nakapunta siya sa mall na kasama kami ng papa niya. Mr. and Mrs. Garces. Parehas kaming natigilan ni Oliver, dahil sa boses na iyon. Napatingin kami rito, at nagulat ako nang makita iyong attorney sa kasal namin noon. Nakasuot ito ng polo at shorts. Attorney Craes Montreal. Nakangiting nilapitan ito ni Oliver, at gamit ang libre nitong kamay, ay nakipagkamay siya kay Attorney Montreal, iyong nagpapirma sa amin noon ng marriage contract, matapos ang kasal namin ni Oliver. Long time no see, Oliver. How are you? We're doing good, attorney. That's good. I have to go. Tumangulang si Oliver. See you around, Mr. and Mrs. Garces. Agad din naman itong umalis. Dahil mukhang nagmamadali. Nakahinga lang ako ng maluwag, nang mawala ito sa paningin namin. Nakaka-intimidate kasi ito, kaya hindi ko maiwasang hindi kabahan. Sino po iyon, Papa? Tanong ng anak ko kay Oliver. Nang magpatuloy kami sa paglalakad, at hindi ko alam kung saan kami pupunta. He's Attorney Craes Montreal, son. Okay po, sabi ng anak ko. Nakarating kami sa isang shop at pumasok kami roon. Halo-halo na ang nandito, may damit ng mga bata at matatanda. Kilala rin ang brand nito, kaya nakakalula ang presyo ng mga damit. Ibinaba ni Oliver ang anak na agad namang lumapit sa akin, at hawakan ang kamay ko. Hinela ako nito sa women's section na malapit lang sa pwesto ni Oliver. Mama, bagay na bagay po ito sa inyo. I want to buy this for you po, if I have a lot of money. Naluso ang puso ko sa sinabi nito.
May lungkot sa boses nito, dahil siguro sa hindi niya kayang bilhin sa akin ang damit na tinutukoy nito. Ayos lang nak. Hindi naman kailangan ni mama ng damit na ganito kamahal. Ayos na ako sa ukay-ukay. Ngumiti ako at hinaplos ang pisngi nito. Take it. I'll buy everything you want, just choose what you like. Napaayos ako ng tayo at tumingin sa nagsalita. Seryosong tingin ulit ang ibinabata nito sa akin. Huwag mo akong titigan ng ganyan Lucy. I am only doing this because my child wants it. Ngumiti ako. Tama, bakit ko ba kasi naisip iyon na dahil sa akin, kaya niya bibilhin ang lahat ng gusto ko? Napipilitan lang pala siya, dahil sa gusto ng bata, bakit niya pa gagawin? Minsan, hindi ko ito maintindihan. Malabo sigurong maintindihan ko kung ano ang nais niya. Mas lalo lang akong naguguluhan sa pabago bago niyang ugali. Salamat, mahina kong sabi. Sapat lang naman iyon para marinig niya. Pero hindi ko kailangan ng mamahaling damit. Kahit na ang bata na lang.